So, praise the Lord. Andito tayo muli sa ating Morning Revival Preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay Week 5, Day 4. So, mag-umpisa na tayo. Meron tayo rito mga Bible verses. 1 Peter 2:24, who himself bore up our sins in his body on the tree, in order that we, having died to sins, might live to righteousness, by whose bruise you were healed. So yung righteousness natin, pinapakita, ay bunga ng katubusan ng Panginoon. Sa kanyang katubusan, namatay siya sa krus, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay mabuhay sa katwiran. Kaya ang katwiran na meron tayo ngayon, objective to, ay bunga ng kamatayan ng Panginoon sa krus. Kung wala yung kamatayan niya sa krus, wala tayong katwiran. Hindi tayo mapapaging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil sa katwiran niya, tayo ay inaring matuwid. Yan ay bunga ng kamatayan niya sa krus. Amen. 2 Peter 3:13, that according to His promise, we are expecting new heavens and new earth, in which righteousness dwells. Dito naman binabanggit yung new heaven and new earth. At ito ay sa darating pang kapanahunan. Siyempre, sa panahon ngayon, nandito tayo sa lumang langit, lumang lupa, maraming katiwalian dito. Pero sinasabi niya, pagdating ng bagong langit at bagong lupa, yung katwiran ay mananahan dyan. Wala nang katiwalian dyan. Tapos na lahat ng katiwalian. Bagong langit, bagong lupa. At yan ang darating na lugar kung saan tayo ay mananahan. Amen. So, mag-umpisa na tayo. Suppose that in a particular church, instead of murmurings, criticizing, or gossiping, there are forbearance, praise, calling on the Lord, and fellowship. Ako, ganda niyan. Moreover, suppose the meetings are living, good order, and rich in function. Surely, in such a church, we can see the kingdom of God full of righteousness. Everything there is orderly and peaceful. So, ito yung ideal na church life. Kung ganito yung church life natin, sa negatibong bahagi, walang murmurings, walang criticizing, walang gossiping, at ang meron ay forbearance, praise, calling on the Lord, at ang mga meeting ay buhay, good order, and rich in function. So yung ganyang klaseng church life, okay, ay makikita mo ang kaharian. Ito ay magiging puno ng katwiran, at pwede natin sabihin, napakainam, orderly, di ba? Peaceful church life. Full of glory. Kaya dapat pilitin natin ganyan ang church life natin. Alisin natin yung mga negatibong bagay sa church life. Murmurings, yan yung mga bulong-bulong, di ba? Criticizing, yan yung pamimintas, pagpipintas sa mga kapatid, huwag natin silang pintasan. At huwag tayong magkalat ng mga gossip. So, hindi mainam yan. No? Kundi ang eklesiya natin, punuin natin ng salamuha, pag-ibig, no? At i-release natin yung spirit natin tuwing meeting. At paghandaan natin ng mga mayayaman na salamuha. Wow! No? Makikitang-kita dyan na ang kaharian ng Diyos ay naihahayag. So, yan yung sinasabing ideal na church life. Amen. The goal of the New Covenant ministry is to minister the all-inclusive spirit of the process triune God into others to be their supply. Simultaneously, this ministry dispenses Christ into the believers as their righteousness. Then, as the believers live and walk according to the Spirit, they will be in condition that expresses God and that gives an impression of the Son of God
Amen. Kasi sa ngayon, binibigyan natin ng diin yung walking according to the Spirit. So, yan yung tama. Na nagbubunga ng katwiran. Kapag ang isang tao ay lumalakad sa Espiritu, magkakaroon siya ng katwiran. Subalit, dito meron siyang dinagdag kasi binanggit niya yung New Testament ministry. No, ang ministeryo ng bagong tipan. Dito sa ministeryo ng bagong tipan, no, ano ba ito? Ito yung pagmiministeryo ng nagpapaloob sa lahat na espiritu ng napasukdol na tres unong Diyos. Kaya pag binanggit natin ang ministeryo ng bagong tipan, ang function niya upang mamahagi, magministeryo ng Kristo. No, at itong Kristong ito ay ang nagpapaloob sa lahat na espiritu na siyang tres unong Diyos ngayon. Na kapag nagtutustos tayo sa mga kapatid natin, sila ay nagtatamo ng buhay. At dahil dyan, nadadala sila sa paglakad sa espiritu. Kasi yung mga kapatid, pag mahina, hindi sila makalakad sa espiritu eh. Yun ang dahilan. Hindi naman sa hindi nila alam ito. Alam nila to. Karamihan, alam yan. No, brother, ano bang gagawin ko sa church life? No, alam nila yan. No, dapat lumakad ka sa espiritu. Ang problema, mahina ang espiritu. Kaya hindi makalakad sa espiritu. Kaya anong nangyayari? Nabubuhay sa laman, sa natural na konsepto, opinionated, at makaluma. Yan ang nangyayari. Bakit? Kasi walang tustos. Walang tustos. Kapag ang isang believer, walang tustos, lugmok yung kanyang buhay. Alam niya na dapat siyang lumakad sa espiritu. Hindi niya magawa. Wala siyang tustos. Hindi siya naghahabol sa Panginoon. Kaya yan ang kondisyon. Pero matutulungan siya kung sa panahon ng kanyang pagdalo sa pagpupulong, merong tustos ang eklesiya. Yan, malaking tulong yan. Sapagkat sa pamamagitan ng ministeryo ng bagong tipan, matustusan siya ng nagpapaloob sa lahat na espiritu. Ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam mo, nag-meeting ako. Minsan naman ganyan eh. Mahina tayo. Dahil siyempre, buong isang linggo, kung ano-ano yung kinaharap natin, mga pinagdaanan natin, na pwedeng naging napahina tayo. Kaya ang hirap lumakad sa espiritu pag ganyan. Pero pumunta ka sa meeting, pinakamaganda niyan. At sa pagpupulong, madidinig mo yung mga prophesying ng mga kapatid, meron tustos yan. Maski ako, nararamdaman ko yan eh. No? Kaya pag nasa meeting ako, mas na-uplift ako eh. Kasi nadidinig ko yung mga pagpupropesya ng mga kapatid, merong buhay. So yan. Kaya natutulungan natin ang isa't isa. Ito ay mutual. Na sa pamamagitan ng pagtutustusan, nakakalakad tayo sa espiritu. At kung nakakalakad tayo sa espiritu, nagbubunga ito ng katwiran. At sa pamamagitan ng katwiran, may kahayagan na ihahayag natin ng Diyos. Dahil tayo ay nakakapamuhay sa katwiran. At ito ay mula sa paglakad sa espiritu. Kaya kailangan merong kondisyon na tayo ay magtustusan. At sa pamamagitan yan, ng mga kapatid, nakakayag nila ang Diyos. Brother, nakakayag ang Diyos ngayon. Oo, kasi nag-meeting ako, natustusan ako. Naibaling ako sa Panginoon, nakalakad ako sa Espiritu. So, ganun yung church life. Ano lang yung umiikot. Huwag tayong matakot na minsan humihina tayo. Nangyayari naman yan eh. Wala namang believer, lagi nasa tuktok. Hindi ako maniwala dyan. may mga panahon sumisisid dyan. Minsan lang, sa umaga, di ba? Enjoy ka sa Panginoon. Pero mayat maya, nagkaroon ng argument sa asawa mo. Sumisid ka na. Ano bang lakad-lakad sa espiritu? Nawala, nabaling sa laman. Diba? Pero dahil sa tustos
nakakabalik. Tsaka huwag niyo kalimutan, dapat tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoon para madali tayo makalakad sa Espiritu. Amen. Okay, so, amen. Furthermore, they will actually be the kingdom of God established in righteousness, set in order, properly headed up. They will also have peace and joy in the Holy Spirit. This is the result of the new covenant ministry. So yan ang resulta ng bagong tipang ministeryo. Nandiyan na tayo ngayon eh. Kaya ito yung ministeryo natin. Yung lumang ministeryo kasi ay ministeryo ng letra. Titik yan. Nakakapatay yan. Mga ano yan, mga pagsasalita ng mga kautusan. Nakakapatay. No, pero ang ministeryo ng Espiritu, nagbibigay ng buhay. Nagdadagdag ng sigla, nababaling ang tao sa Panginoon. No, at siya ay nagkakaroon ng kahayagan ng Panginoon. At mula sa kahayagan na yan, naihahayag ang kanyang kaharian sa atin ngayon, lalo sa buhay eklesiya. Kaya, yan ang ministeryo natin ngayon. Bagong tipang ministeryo para sa pamamahagi ng Tres Unong Diyos na siyang nagpapaloob sa lahat ng Espiritu bilang tustos sa mga mananampalataya ngayon. Amen. So ultimately, the bride in Revelation 19 will become the New Jerusalem in Revelation 21 and 22. Amen. So yung bride sa Revelation 19, sinasabi niya, pagdating sa Revelation 21-22, ito yung New Jerusalem. So yung New Jerusalem ay yung bride. Yung bride ay yung New Jerusalem. So ano sila? Interchangeably use yung dalawang words na yan. Kasi minsan sa spiritual, iba-iba yung mga terminology, pero ang tinutukoy, pareho din. At katulad dito, yung bride. Bride yan eh, kasintahang babae. Siya rin yung New Jerusalem. So yung isang term ginamit ay bride, yung isa ay New Jerusalem. According to Revelation 21:18, the building work of its wall was jasper. Also, the first foundation of the New Jerusalem will be jasper. Therefore, the appearance of the city will be that of jasper. So, binabanggit naman sa atin dito, yung haspe. Okay, ito, ang haspe kasi, ito ay isang klaseng gem na kulay green. Nakakita na ako niyan. Jasper stone. Stone yan. Pero dito, malaking bahagi ng jasper. Yung New Jerusalem. At pinapakita sa atin is ang pinaka-nangungunang parte o material ng bagong Jerusalem ay ang jasper stone. Jasper siya. Maski yung wall niya, jasper din siya. Amen. Revelation 4 indicates that God sitting on the throne in the heavens also has the appearance of jasper. Hence, jasper denotes God's image, His expression. The fact that jasper is the appearance both of God and of the New Jerusalem indicates that the holy city will bear the same appearance that God does. The entire city will express God. So jasper yung New Jerusalem. Yung wall niya, jasper din yan. Tapos yung Diyos na nakaupo sa trono, nasa anyo ng haspe. Haspe. Ang jasper ay sumasagisag sa kahayagan ng Diyos. Pwede ko rin sabihin dahil kulay green siya, yan ay expression ng buhay. Sabagat pag nakakita ka ng mga item na talagang greenish, lalo na mga halaman, mga halamanan, kagubatan o ano pa yan, na berde-berde. Ang ibig sabihin niyan, may buhay dyan. May buhay. Kapag natuyot yung mga yan, hindi na berde yan. Brown na ang kulay niyan. No, kaya ang Diyos natin ay nasa green, punong-puno ng buhay. At yan ang kanyang kahayagan. Kaya sa darating na bagong Jerusalem,
Ang makikita natin dyan ay ang Diyos na naihayag sa buong bagong Jerusalem. Now, ito ay isang lungsod ng haspe. Kahayagan ng Diyos. Bagamat sinasabi na lungsod siya, yan ay pagsasalarawan. Hindi naman talaga literal na lungsod ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem ay mga believer na napasuktul na transform na iwangis na sa anak ng Diyos, napabago, na ilwalhati, na abot na nila yung kasukdulan ng pagiging anak ng Diyos. No, at dahil dyan, anong meron? Kahayagan ng Diyos. So wala na yung mga natural na bagay. No, kaya yan yung jasper. Today, we are preparing our bride gown, damit pangkasal o balabal na pangkasal. Yan ang pinahanda daw natin ngayon. A gown that will have the appearance of righteousness, which is the expression of God. Ultimately, in the New Jerusalem, this will be the appearance of jasper. Amen. Anong hinahanda natin ngayon? Gown siya. Itong gown kasi, kailangan natin ito sa panahon ng kasalan at sa panahon ng piging ng kasalan. No? At yan ay isang gantimpala na tatamuhin ng mga nakapaghanda niyan. Pero sa bagong Jerusalem, ano na yan? Naihayag na yan. At sapagkat ang ibig sabihin ng bridal gown dito ay ang magkaroon ng anyo ng katwiran. Anyo ng katwiran, ibig sabihin na ihayag mo ang katwiran. Ito ay katulad na isang damit pangkasal na magka-qualified sa iyo para makapasok sa kasalan ng kordero. Ano pa? At makadalo sa piging ng kasalan ng kordero. So yan yung bridal gown. At yan ay sagisag din ng kaluwalhatian na meron ang bagong Jerusalem. Okay, so as used in 2 Peter 3:13, the word righteousness is rich in meaning. To say that righteousness will dwell in the new heaven and the new earth means that everything will be in order, headed up, regulated. Everything will be governed, controlled, under the proper rule for the throne of God. The kingdom, the divine administration will be there. The result will be peace and joy. So binigay sa atin yung magandang kahulugan ng righteousness o katwiran dito sa 2 Peter 3:13. So meron siya kasing mga pagpapaliwanag eh. So dito sa 2 Peter 3:13, yung katwiran dito, nananahan sa bagong langit at bagong lupa, ay dinescribe siya na siya ay in order, headed up, and regulated. Okay. Tapos sabi niya, sa panahon na yan, everything will be governed, controlled, under the proper rule for the throne of God. Amen. Tapos sinasabi niya, the kingdom, the divine administration will be there. So ang taas ng pagpapaliwanag ni Pedro tungkol sa katwiran, ang taas. Kasi ordinarily, sinasabi natin, ang katwiran ay maging tama ka sa mata ng Diyos at mata ng tao at sa iyong sarili. Dapat tama. Pero dito, hindi lang tama. Sabi niya, nasa order dapat. Okay. May kaayusan. Ano pa? Headed up. Ibig sabihin, nagpapasailalim sa pagkaulo. Okay. At, regulated. Nare-regulahan. Wow. Ibig sabihin, napakaayos. Kung minsan, ang sinasabi nating order, mahalaga yan. Sapagkat ang kabaliktaran yan ay magulo.
Magulo. Di ba? Pero ang katwiran, maayos. Maayos na tao. Ang ibig sabihin, sa loob ng eklesiya, dapat maayos tayo. Maayos tayo. Tignan. Ang pamumuhay natin, maayos. Ang ating mga paglilingkod nasa kaayusan. Walang gulo. Amen. Tapos sinasabi niya, ito ay headed up. Ang ibig sabihin ng headed up, sa loob ng katwiran, napapasailalim tayo ng pagkaulo. Sino ang ulo? Si Kristo. Na nangangasiwa, nasusunod, nangunguna, nagbibigay ng instruction, at pinagmumulan ng lahat ng bagay. Yan ang head. Kaya sa church life, hindi tayo pwede maging ulo. Wala tayong kinikilalang pinaka-leader na siya yung tok-tok. Ito ay pangkaraniwang meron sa mga organization. Halimbawa, sinasabi nila sa mga organization, may mga founder. At dahil founder sila yung pinaka, supremo. Pero sa loob ng eklesiya, walang ganyan. Lahat alipin. Lahat tagasunod. Lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoon. Kaya mahalaga to. Ilagay natin lagi yung sarili natin sa ilalim ng kanyang pamamahala. Panginoon, ako'y alipin mo. Gusto kong sumunod sa iyo. Ikaw ang susundan ko. Susunod ako sa iyo. Ano ang gusto mo? Gusto kong ilagay yung sarili ko sa ilalim mo. Ikaw ang direction ko. Kung wala ka, wala akong direction. Kailangan nasa ilalim tayo ng ganyang pamamahala. Regulated. Ang isang tao, dapat regulated siya. Na hindi siya magulo. Lalo yung character natin. Kaya meron tayo mga topic tungkol sa character para regulated tayo. Hindi pwede yung pamumuhay na kalat. Halimbawa, kailan mo gusto matulog, doon ka matutulog. lagi tayong puyat kasi walang oras at tulog. Minsan wala rin oras ang gising. Di ba? Pati pagkain, kung kailan gustong kumain, wala rin sa oras. Kaya marami tayong mga bagay sa buhay natin na hindi regulated. Kaya sinasabi nila, pinakamainam, naka-schedule ang buhay natin. Sapagkat yung mga taong may mga schedule, mas productive sila. Regulated sila eh. Kaya, taas na mga sinasabi rito. Tapos sinasabi niya, yun pala. Okay. Amen. Okay, ito pa, sabi niya. Dapat yung mga tao nasa proper rule. Katulad ng training, ang training kasi nasa proper rule. May mga regulation yan. At ito ay para sa trono ng Diyos, para sa kaharian ng Diyos, na kung saan ang kapamahalaan ng Diyos ay nasa atin. Kaya yung righteousness related sa kingdom. Ang kingdom ay pamamahala. Bagamat nandito tayo sa bagong tipan, na kung sinasabi natin, wala nang law. Wala nang law. Ano pa? Merong freedom sa New Testament. Freedom from the law. Pero bagamat walang law, hindi ibig sabihin nito, magiging bulagsa tayo. Wala nang law eh. Lahat pwede na eh. Hindi. Lalong stricto ang espiritu. Kaya sinasabi, lumalakad ka, nabubuhay ka, ayon sa espiritu. Hindi ayon sa sarili natin. Meron siyang paggabay. Meron siyang direksyon. Meron siyang pag-uutos din. At meron siyang kakayahan na i-regulate tayo. Kung wala yan, walang realidad ng kaharian. Walang trono ng Diyos.
walang katwiran. Kaya yan yung pinakikita sa aklat ni Pedro. Amen. Amen. At kung nangyayari yan, ang resulta niya ay kapayapaan at kasiyahan. So, ibig sabihin, yan yung expression ng kingdom. Joy, peace, di ba? Righteousness, joy, and peace. Yan yung nakikita sa labas. Righteousness, kitang-kita. Peace and joy in the Holy Spirit. Amen. At present, there is a little righteousness on earth. Instead, there are unrighteousness, disorder, confusion. So ito yung meron sa mundo ngayon. Maliit na katwiran, okay, pero mas malaki ang katiwalian. Maraming kaguluhan. Yan ang mundo ngayon. Diba? Sasabihin mo, may katwiran ba? Meron naman, maliit, konti. Kuminsan pati naniniwala ko, maski sa mga korte, hindi din na-i-implement ng husto ang katwiran. Yung justice, hindi rin masyado yan. Diba? So, alam natin lahat yan. Minsan may mga, kitang-kita na, may kasalanan. Pero na-absuelto. Bakit? Kasi maliit ang justisya. Mahina ang righteousness. So, yan yung mundo. Kaya, may kaguluhan. May kaguluhan. So, ganyan ang mundo. Magulo. Dahil wala ang katwiran. Meron mailiit lang. At mas marami ang katiwalian. Amen. So, yan yung mundo. Amen. Okay. So, but praise the Lord that in the church, where we have a foretaste of the new heaven and the new earth, righteousness dwells. Moreover, we should be able to say that by the Lord's mercy, righteousness also dwells in our family life. So, ang church life o ang buhay eklesiya, sinasabi nga natin, ito ang kaharian ngayon. Ito ang kaharian ngayon. Walang ibang kaharian ngayon sa panahon na ito, kundi ang eklesiya. Siya ang kaharian ngayon. Dahil siya ang kaharian ngayon, mas iba siya kaysa sa lupa, kaysa sa sanlibutan, kaysa sa pamahalaan ng sanlibutan. Pwede natin sabihin, ang eklesiya, isa ring kapamahalaan nito sa sangkalupaan ngayon. Ako nasa buhay eklesiya. Nakikita ko sa buhay eklesiya. Meron ding pananalapi. Kung walang pananalapi sa loob ng eklesiya, hindi tayo makakasulong. Kailangan natin yan. Pero ang pananalapi sa loob ng eklesiya ay pinamamahalaan sa loob ng katwiran. Walang katiwalian dito. Ako mismo, pwede kong ipatotoo. Ang mga kapatid na namamahala sa pananalapi ay pinagkakatiwalaan natin. Sapagkat naniniwala tayo, dito ang umiiral ay ang katwiran na galing sa Diyos mismo. Kaya hindi pwede may katiwalian. Sapagkat dito, kung gagawa ka ng katiwalian, mananagot ka sa Diyos mismo. Kaya yung takot natin, hindi sa tao, kundi sa Diyos mismo. Diba? Kung gumawa ka ng katiwalian sa loob ng kaharian, wow, ibig sabihin huwag mong gawin yan sapagkat baka magiba ka dito. Totoo yan. No, hindi ba sa Acts 5, may mag-asawa dyan. Gumawa ng katiwalian. Gumawa ng katiwalian. Hindi ko nababanggitin yung kwento. Pero para sa akin, yung ginawa ng mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, ang kanilang mga pangalan, ay isang katiwalian sa gitna ng eklesiya. Ano nangyari? Natumba sila. At
At binuhat yung mga bangkay nila. Hindi yan na-stroke. Hindi yan na-stroke. Hindi yan inatake sa puso. Kundi nandyan yung kamay ng Panginoon. Hindi pwede ang katiwalian sa loob ng eklesiya. Kaya, yung mga tiwali dito, na-eliminate. Nawawala, na-eliminate. Pwede ko sabihin, maaring meron, pero hindi iiral yan. Sapagkat ang Diyos ang namamahala dito. Ang Diyos ang namamahala. Kung minsan nga, nakikita ko diba? Isang halaga, ibibigay sa kapatid. Dalhin mo yan, ibigay mo yan dun sa ganon. Nabigay ba? Hindi mo alam. Pero sa paniwala ng puso mo, nakarating kasi nandito tayo sa atmospero ng katwiran. So, ganyan yan. So, huwag tayo magsabi, huwag tayo magbintang, huwag tayong gumawa ng mga usapin dito. At ako mismo, ayokong mag-isip ng ganyan. Maniwala lang tayo na ang eklesiya ay walang katiwalian. Period. At dahil walang katiwalian ang eklesiya, nadadala din natin yan sa ating sariling sambahayan. Na ang pamilya dapat wala ring mga unrighteous na bagay. Kaya masaya. Diba? Ako pag nasa loob ng bahay, cellphone ko, nandyan lang. Wallet ko, nandyan lang. Wala akong iniisip. No? Pero pag nasa labas ako ng bahay ko, pamilya ko, maingat ako. Hindi pwede yan. Kasi iba yung lupa, yung mundo ngayon. Hawak mo na nga, inaagaw pa sa'yo. Pero sa ating pamilya, di ba? Ang feeling natin, ito yung isang ligtas na lugar. Wala ditong unrighteous. Praise the Lord. Amen. Amen. Today, many Christians neglect the new covenant ministry. Instead of ministering the Spirit and righteousness to others, they argue about such things as method of baptism. The various so-called ministries have divided the children of God. Amen. Saan ba ito nangyayari? No. Mga grupo na nangyayari yung ganyan. Pero naniniwala ako sa loob ng Church sa Lord's Recovery, walang ganyan. Ano bang binabanggit dito? Pagtatalo. Nagtatalo tungkol sa bautismo. Tatalo tungkol sa bautismo. Sabi ng iba, magandang mag-baptize sa dagat. Dapat sa dagat. Oo. Maganda rin naman talaga mag-baptize sa dagat. Ako gusto ko. Minsan nag-baptize ako sa dagat. Medyo pa ako nung kabataan ko pa. Tuwa nga ako. Kasi doon sa dagat, kung saan nag-baptize ako, ang laki ng alon. So nandun kami sa Dalampasigan. Nakita ko yung alon. Pumupunta talaga. Taas. Sabi ko, So, binaptize ko yung isang tao. Sabi ko, okay. So, yung pangalan niya, sabi, binanggit ko, sabi ko, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, okay, I baptize you. Okay. Hindi ko na nilubog. Inantay ko na lang yung alon. Pagkatapos ko doon, yung alon, dumating, tinabunan na siya. Boom! Ayos. Ganda. Pero, hindi mo pwedeng ipilit yan o gawing isang regulasyon na dapat ang bautismo ay sa dagat. O yung iba naman, pwede nilang sabihin sa ilog. Kasi ang Panginoon ay nabautismuhan daw sa ilog. Sa dagat, sa ilog, o dapat baptismal pool o ano-ano mga sinasabi. Ang bautismo, mula sa salitang baptizo, ang ibig sabihin niyan, ilubog. No? Na ang ibig sabihin, humanap ka ng tubig na pwede mo siyang ilubog. Ayos na yon. Bakit ka pa magtatalo? O pati yung paglubog sa tao. Pahiga, payuko, patagilid, patayo. Hindi na pinag-uusapan yan. Basta na ilubog yung tao sa tubig sa pangalan ng
Ama, Anak at Espiritu, bautismo na yan. Walang ganyang pagtatalo dapat. At of course, kaya niya sinasabi ito, nakita niya ito sa ibang grupo. Big issue ito. Yung mga ganitong bagay. Ano pa? Sabi niya, yung mga so-called ministry na hinahati-hati yung nagdadala ng division. Ano naman yan? Yan yung mga special na bagay na tinuturing ng mga ibang grupo na pinakamainam, na yun ang gusto nila. Ganon. Ano ba? May mga grupo, ang gusto nila miracle. Kailangan miracle tayo. Pag hindi miracle, wag ka na dito. Yan ang gusto namin. O di na itsepuera yung iba. Nahati-hati na yung mga tao dahil sa so-called ministry. So, hindi mo pwedeng ipilit yan. Hindi naman sinasabi natin na walang miracle. Pero hindi mo yan pwedeng gawin, okay, upang maging sanhi ng paghahati-hati. O meron naman yung iba, speaking in tongues. Nag-speak in tongues ba kayo? Kailangan gawin nyo to, pipilitin ka. Yung hindi maka-speak in tongues, wala, hindi ka pwede rito. Another division. Diba? Another division. Maski mga maliliit na bagay. Sabi ng iba, yung mga sister dapat may head covering. Pag walang head covering, huwag natin papasukin. Meron din ganyan. At pati kulay ng head covering. Gusto namin puti. Diba yan? Mga kapatid, okay. Ang mahalaga ay ang pagmiministeryo ng Kristo sa panahon na ito, sapagkat ang ministeryo ngayon ay ang ministeryo ng bagong tipan na dapat isagawa natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang salita ay tiyan na isakatawan ang Espiritu upang maging tustos ng buhay. At ang mga kapatid, matulungan natin makalakad sa Espiritu. At mula dyan, magkaroon ng katwiran. At sa pamamagitan ng katwiran, maihayag ang kaharian ng Diyos. At dito sa kaharian ng Diyos, ang Diyos mismo ang maihahayag. At nabibigyan tayo ng pagtikim sa darating na bagong langit, bagong lupa, ang darating na bagong Jerusalem. Amen. The ministry of the New Covenant simply ministers Christ to others as the Spirit to be the life supply inwardly, and as the righteousness to be the expression of God outwardly. So yan yung sinasabi natin. Ang ministeryo ng bagong tipan ay ang ministeryo, ang Espiritong nagbibigay buhay sa mga believer upang maging katwiran nila, upang sa ganyan maihayag nila ang Diyos. Amen. Ihayag nila ang Diyos. Yan naman ang layunin ng Diyos eh. Makapasok sa loob natin, maihayag siya. At para sa paghahayag, kailangan may natatanggap yung mga believer na tustos. At yan ang ministeryo ng bagong tipan. Amen. So yan ang sinasagawa natin ngayon. This expression of God as righteousness, the image of God, brings in the kingdom where everything is regulated, orderly, and headed up. Amen. So inulit yung kahulugan ng righteousness doon sa aklat ni Peter. Okay, na sinasabi niya rito, kung ang kahayagan ng Diyos bilang katwiran, bilang larawan ng Diyos, ay naidala sa atin, nadadala natin sa gitna natin ang kaharian. No? At sa loob ng kaharian, lahat ng bagay ay regulated, in order, at headed up. Walang gulo. Walang gulo. Kasi may katwiran eh, na naibunga ng ministeryo. Diba? Naibunga ng ministeryo. Kaya naging maayos lahat ng bagay. Ang mga tao regulated, orderly, hindi dahil sa mga regulasyon na letra.
Hindi tayo nagpo-post dito ng, eto ang mga regulasyon namin. Kailangan gawin nyo to. Wala. Walang ganon. Kung hindi ang mga tao nabubuhay sa Espiritu, lumalakad sa Espiritu, gumagawa ayon sa Espiritu, kaisa ng Espiritu, no, at kusang-kusa na isasagawa ang kahilingan ng batas, nagsasagawa ang kahilingan ng batas, nagbubunga ng katwiran. At kung may katwiran, may peace and order. Diba? Yung katwiran, nagdadala ng peace and order. Kung sa mundo, itong mundong ginagalawan natin, umiiral ang katwiran dito, meron ditong peace and order. Hindi natin kailangan ng mga pulis, sundalo, o ano pa man yan. Hindi yan kailangan. Kaya kailangan yan, ibig sabihin, wala kasing righteousness ang mundo. Diba? Pero sa darating na bagong langit, bagong lupa, walang sundalo, walang pulis, walang NBI na dyan. Wala na rin mga lawyer dyan, wala na rin mga hukuman dyan. Wala na lahat yan. Ano meron dyan? Righteousness. Diba? At dahil may righteousness, andyan ang kaharian ng Diyos. At ito ay meron ngayong pagtikim sa buhay eklesiya. Kaya ang buhay eklesiya ay ang miniature ng darating na kaharian. So last part na ako. Sabi niya rito, this gives us the foretaste of the coming kingdom. Okay? And of the new Jerusalem in the new heaven and new earth. This is the function of the new covenant ministry. We must all carry on the ministry to minister Christ as the life-giving Spirit and as righteousness. So ito lang yung unique na bagay na ginagawa natin ngayon. Okay? Ang iministeryo si Kristo sa mga tao. Upang sa pamamagitan nito, madala sa atin ang panlasa ng bagong langit, bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Amen. Salamat, Panginoon, sa bagong tipang ministeryo na dinala mo sa panahon namin. Upang mula dito, Panginoon, makapagministeryo kami ng Espiritu, ng buhay, ng tustos ng buhay, maiministeryo namin ang salita mo, Panginoon, at ang nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ang mga tao ay makalakad sa Espiritu, mabuhay sa Espiritu, para sa pagbubunga ng katwiran. Amen. Amen.